Ang tiyanak ng gubat ng Sampaloc. Sa malayong nayo ng San Isidro, may isang maliit na pamayanan na napapaligiran ng makapal na kagubatan. Ang mga matatanda rito ay madalas na nagkukwento ng mga engkanto at mga masasamang espiritu na naninirahan sa mga puno at ilog. Ngunit sa lahat ng mga kwentong yun, ang pinakakilabot ay ang kwento ng tiyanak, isang halimaw na nagpapanggap na sanggol upang makalikha ng kapahamakan. Si Aling Maria, isang magandang binibini sa nayon, ay nagdadalang tao. Masayang naghihintay ang kanyang asawa, si Mang Pedro, para sa kanilang unang anak. Ngunit isang gabi, habang naglalakad si Maria papuntang bukid, biglang may isang malakas na hangin na nagdala ng malamig na hininga. Naramdaman niyang may sumagi sa kanyang tiyan, parang isang malamig na kamay na nagpasakit sa kanyang sikmura. Nang umuwi siya, nagkaroon siya ng panaginip, isang maliit na sanggol na nakangiti, ngunit may mga mata na parang ulap ng dilim. Ilang linggo ang lumipas, nang minsang gabi, narinig ni Maria ang malalambot na iyak ng isang sanggol sa labas ng kanilang bahay. "Maria, tulungan mo ako, iniwan ako ng aking ina," ang iyak ng boses. Nang buksan ni Maria ang pinto, nakita niya ang isang sanggol na nakabalot sa puting tela, ngunit ang mga mata nito ay parang usok na itim. "Huwag mong tanggapin ang sanggol na yan," sigaw ni Mang Pedro. Ngunit masyado nang huli, sa sandaling hawakan ni Maria ang sanggol, biglang ito ay nagbago, naging isang matandang babae na may mga kuko na parang mga talam ng kutsilyo. "Nakuha na kita," ang sigaw ng tiyanak, sabay yakap sa tiyan ni Maria. Nang marinig ng mga kapitbahay ang sigaw ni Mang Pedro, sila ay nagmadali para tulungan ang mag-asawa, si Aling Rosa, isang mangangalaga ng panganganak at matandang tagapagkwento ng mga alamat, ang nagmungkahi na dalhin si Maria sa lumang simbahan ng nayon. Ang tiyanak ay nangangailangan ng dugo ng isang buntis upang mabuhay, at kung hindi natin siya mapipigilan, mawawala ang bata ni Maria. Sa loob ng simbahan, inilagay nila si Maria sa gitna ng krus na nakasabit, biglang nagdilim ang paligid, at ang mga bintana ay nagbukas ng walang hangin. "Ibalik mo ang aking kapangyarihan," ang sigaw ng tiyanak. Ngayon ay nakatransform sa isang halimaw na may mga ngipin na parang palakol at balahibo ng aso. Agad na hinubad ni Aling Rosa ang kanyang anteng-anteng na gawa sa mga daong balimbing at bawang, at sinabayan ito ng mga dasal. Sa tulong ng mga dasal at ng mga banal na simbolo, nagsimulang hamina ang tiyanak. "Huwag kayong matakot. Ang tiyanak ay nabubuhay sa takot," sigaw ni Aling Rosa. Nang sinabitan ng bawang sa paligid ni Maria, ang tiyanak ay naglaho sa isang usok na itim, na may huling sigaw na parang isang sanggol na naiinis. Nakaligtas si Maria at ang kanyang anak, na ipinanganak ng buhay at malusog ilang buwan pagkatapos. Mula noon, ang mga tao sa San Isidro ay laging nagdala ng bawang at krus sa gabi, at hindi na nila kinukutya ang mga sinaunang paniniwala. Ang tiyanak ay paalala na hindi lahat ng mukhang anghel ay mabuti, ani Aling Rosa. Ang ating pananampalataya at paggalang sa kalikasan ang siyang magpapalaya sa atin. At hanggang ngayon, sa mga gabi ng kapurihan, may mga samasagi pa rin na iyak ng isang sanggol sa kagubatan ng Sampaloc, pero wala nang nagtatanong pa kung sino iyon. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.